Sinabi ng propesor ko sa harap ng lahat, hindi ka kailanman magiging magaling pero sa araw ng graduation, siya ang unang humingi ng tawad. Tahimik ang buong silid-aralan nang marinig ko ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Nasa harapan ako ng klase, hawak ang aking papel na may mababang marka. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatingin ang lahat ng kaklase ko. Lumapit ka rito, sabi ng propesor ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanyang mesa. Tumingin siya sa papel pagkatapos ay tumingin sa akin. At doon niya sinabi ang salitang sumira sa tiwala ko sa sarili. Alam mo kung bakit lagi kang nahuhuli? Dahil baka hindi ka talaga para sa kursong ito. Natahimik ang buong klase. May ilang nagtawanan. May ilan namang nagbulungan. Sayang lang oras niya. Baka bumagsak din siya sa huli. Mas masakit pa sa mababang grado ang tingin nila sa akin. Umuwi ako ng araw na yon na mabigat ang dibdib. Pagpasok ko sa maliit naming bahay, itinago ko ang luha ko sa pamilya ko. Okay lang ako, sabi ko nang tanungin ako ng nanay ko. Pero nang gabing yon, habang lahat natutulog, doon ako tuluyang bumigay. Hawak ko ang mga lumang notebook ko habang umiiyak. Siguro tama sila, baka wala talaga akong kakayahan. Naalala ko ang lahat ng pagsubok ko. Habang ang ibang estudyante ay may laptop at sariling kwarto, ako ay nag-aaral sa gilid ng tindahan namin. Minsan, habang gumagawa ako ng assignment, naririnig ko ang ingay ng mga customer at ang pagod na boses ng nanay ko. Anak, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Pero lagi kong sinasagot. Konti na lang, makailangan kong matapos. Dahil may pangarap ako. Gusto kong patunayan na kahit mahirap ang buhay, may taong tulad ko na kayang umangat. Kinabukasan, bumalik ako sa klase. Akala ng lahat susuko na ako. Pero sa halip, nagsimula akong mag-aral ng mas mabuti. Hindi para patunayan na mali sila. Kundi para patunayan sa sarili ko na hindi isang opinyon ng ibang tao ang magdedesisyon ng kinabukasan ko. Araw-araw akong gumigising ng mas maaga. Nagbabasa ako bago pumasok. Nagtatanong ako kahit nahihiya ako. Minsan, tinatawanan ako ng iba. Grabe ka mag-aral. Hindi mo ba alam na mahirap na para sa'yo? Umiti lang ako. Mas mahirap para sa akin ang sumuko. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang mga grado ko. Ang dating estudyanteng laging nasa likod ng klase ay nagsimulang mapasama sa mga nangunguna. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Dumating ang araw ng final presentation. Isa ito sa pinakamalaking requirement bago graduation. Kinakabahan ang lahat. Nang matapos akong mag-present, tumayo ang propesor ko. Akala ko babatikusin na naman niya ako. Akala ko maririnig ko na naman ang mga salitang nagpabagsak sa akin noon. Lumapit siya sa harapan. Tahimik ang buong klase. Tumingin siya sa akin. At sinabi niya, may gusto akong aminin. Nagtaka ang lahat. Huminga siya ng malalim. Mga estudyante, minsan nagkakamali ang mga guro. At ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang husgahan ang kakayahan ng isang estudyante base lamang sa kanyang pagkakamali. Nanlaki ang mata ko. Patuloy siya. Ilang buwan ang nakalipas, sinabi ko sa kanya na baka hindi siya para sa kursong ito. Tumahimik ang paligid. Pero ngayon, siya ang isa sa pinakamasipag at pinakamatatag na estudyante ko. May luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na. Hindi ko nakita ang kakayahan mo noon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Ang taong naging dahilan ng pinakamabigat kong gabi ay siya ring taong umamin sa pagkakamali niya. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya ako. Alam mo ba kung bakit kita pinuri ngayon? Umiling ako. Dahil hindi mo pinatunayan na mali ako. Pinatunayan mo na hindi mo kailangang hintayin ang ibang tao para maniwala sa sarili mo. Doon ko naintindihan ang isang bagay. Hindi lahat ng taong bumababa sa atin ay ang magdedesisyon kung gaano tayo kataas abot. Minsan, ang pinakamalaking hamon sa buhay ay hindi ang kakulangan ng pera, talino, o oportunidad. Kundi ang paniniwala na wala tayong halaga. Sa araw ng graduation, tinawag ang pangalan ko. Habang naglalakad ako papunta sa entablado, nakita ko ang nanay ko na umiiyak sa tuwa. At nakita ko rin ang propesor ko na nakatayo at pumapalakpak. Noong araw na sinabi niya, hindi ka kailanman magiging magaling. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon ang naging apoy para mas lalo akong magsikap.
Huwag mong hayaan na ang opinyon ng iba ang maging sukatan ng iyong kakayahan. Ang isang pagkakamali ay hindi katapusan ng pangarap. Minsan, ang taong pinakamadalas maliitin ang sarili ang siyang may pinakamalaking kakayahang lumaban at magtagumpay.